Diyos na buhay, isang klase ng palakpak na inihahandog sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, palakpak na may kasamang pasasalamat, palakpak na mayroon pong pagpupuri sa makapangyarihang Diyos na may likha sa ating lahat, isang palakpak ng pagtatagumpay, isang palakpak na mayroong biyayang matatanggap, isang palakpak na naaangkin at ipinagkakaloob ng Diyos ang ating mga dalangin. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. We glorify your name. We honor you, Lord. Hallelujah. Sa umaga pong ito, patuloy po nating ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Tayo po'y patuloy na yumuko. Patuloy po nating damhin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung hindi mo pa nararanasan ang pagyakap ng Diyos, hilingin mo sa Kanya sa umagang ito na maramdaman mo ang Kanyang pagyakap. Yung init, yung lamig ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Holy Spirit, we allow you to move in this place. Holy Spirit, absolute this place with your power. Move in this place, O God, with your mighty works, with your mighty hands. Hallelujah. Hallelujah. Tungayan mo, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak na nagsasama-sama upang purihin, upang dakilain, upang luwalatin ang iyong pangalan sa bulwagang ito. As we gathered in this place, O God, as we worship you, as we glorify your name in our midst, O God, naniniwala kaming may dadaloy na kapangyarihan sa aming mga buhay. Naniniwala po kami nakikilos ang banal na Espiritu sa aming mga pagkatao. We need the touch of the Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, open our eyes of understanding so that we might know your will upon us. Touch every heart of your sons and daughters na narito ngayon sa bulwagang ito. We need your mercy. We need your power. We need your divine deliverance. We need your signs and wonders. We need your mighty hands, O God. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Siyasatin mo ang aming mga puso, saliksiin ang aming mga kaisipan. Naniniwala po kami, Panginoon, na kami po ay mga maruming basahan at ikaw ay banal. Subalit kami po, Panginoon, ay taos-pusong dumudulog sa iyo ng may kababangan. Nagpapalinis ng mapulang dugo ng aming Panginoong Jesucristo at nagpapabalot ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At sa umagang ito, O Diyos, inaasam ng aming mga puso, inaasam ng aming mga buhay ang kalapitan ng iyong presensya, ang kagandahan ng iyong mukha, ang kapangyarihan ng iyong pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Right now, Father God, delivered us from all the works and wiles of the devil. And right now, we rebuke all the works and the wiles of the devil in our midst in Jesus' name. Sa bulwagang ito, winawasak namin ang anumang kapangyarihan at anumang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. And we declared healing sa may mga karamdaman. I declared in the mighty name of Jesus, the powerful name of our Lord Jesus Christ, I declared healing right now. Receive the healing power of the Holy Spirit. Father, patuloy po kaming dumudulog. Patuloy po kaming nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng mga bagay na nagaganap at nangyayari, we proclaim, we profess, Lord God, and we declared, wala ni isa man sa aming Panginoon ang tatamaan at mahahawaan ng coronavirus in the name of Jesus Christ of Nazareth, the Son of the living God, because we are protected by the blood of Jesus and we are sealed by the power of the Holy Spirit. Holy Ghost, we need you. We need your power. At Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ang aming mga kapatiran na wala ngayon na kasama namin sa pananambahan, kayo po ang siyang kumilos. Hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi maabot ang kailang mga pangangailangan.
maging ang mga kapatid namin sa iba't ibang dako ng bansa, sa Riyadh, sa Japan, maging Panginoon sa Hong Kong, sa Saudi, sa Italy, Lord Jesus, sa Russia, even Lord sa US, sa Abu Dhabi, Lord, sa Middle East. Abutin mo po sila ng iyong mapagpal at makapangyarihang kamay sa sandaling ito, at madama nila at maranasan ng iyong kapangyarihan. At itinataas din po namin ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Patuloy po namin hinihiling ang buhay po ni Brother Randy Parica na mayroong pong bakal sa likod. We declare deliverance. Be healed in Jesus' name. We declare healing upon her back, upon his back, in the name of Jesus. Allow us, Lord, na maranasan niya ang kapangyarihan mo sa kanyang buhay. And Lord, nagpapasalamat po kami sapagkat hindi hadlang ang distansya upang hindi mo siya maabot. Abutin mo po ang kapatid namin si Randy Parica, Lord God, at bigyan mo po siya ng kagalingan sa kanyang likuran at magkakaroon po ito ng kalakasan. At si Joseph Lorenzo, Lord, na mayroong pong na dinadialysis, Lord God, we pray ma-overcome ang dialysis session sa kanyang katawan. Bigyan mo siya ng lakas every time na siya po'y mag-undergo ng dialysis, O God. We declare your strength, O God. Restorations of your strength kay Brother Joseph Lorenzo, Lord. Abutin mo siya ng iyong mapagpal at makapangyarihang kamay. At dinadalangin din namin, Panginoon, si Francisco Cruz na mayroong pong karamdaman sa puso. Naniniwala po kami, dakilang Diyos, that you are the great healer. You are the great doctor. You are the great physician. You are the great God in our midst of Jesus. Right now, Lord, we need spiritual operation sa buhay po ni Francisco Cruz. Pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman sa puso at patuloy mo po siyang bigyan ng kagalingan at kalakasan. Madama niya ang iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan. Dinadalangin din namin, Panginoon, si Jordan Paraha na nasa Jeddah, Lord. Ilayo mo siya sa anumang sakit at karamdaman. Patuloy mo siyang bigyan ng kalusugang physical, Lord God, upang patuloy niyang madama at magawa ang iyong kalooban sa kanyang buhay. At sa kanyang pagtatrabaho, siya'y ingatan mo kasama ng kanyang buong pamilya. Dinadalangin din namin si Nanay Corazon sa kanyang fast recovery, bunga ng pagkakaopera sa kanyang legs, and we declare restoration of strength upon her body, mula ulo hanggang paa, madama niya ang kapangyarihan mo, Panginoong Jesus. At dinadalangin din po namin at inaalaala sa pananalangin ang lahat ng may karamdaman. Si Tatay Edgar Batara, Lord, sa pag-a-undergo niya ng dialysis session, Lord, we declared healing upon his body. We declared complete healing in his body right now in the name of Jesus Christ of Nazareth, the Son of the living God. Maging kay Nanay Miner Calderon, kay Brother Bibot, dalangin po namin kagalingan sa kanyang physical body at sa iba pa pong may karamdaman. Dalangin po namin, O Diyos, saan man po sila naroroon, maging po yung mga taong nasa panig lamang po ng karamdaman, di makalabas dahil sa karamdaman, abutin niyo po sila ng iyong mapagpal at makapangyarihang kamay. Iparanas mo ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo, Panginoong Yesus, na ikaw ang dakilang Diyos na nagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na gumagawa lagi ng himala sa mga taong lumalapit sa iyo. At salamat po sa total healing, Lord God, ni Tita Aileen sa kanyang bibig, Panginoon. Salamat sapagkat siya'y lubusan mo ng pinagaling in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I impart the divine protections of the Holy Spirit upon her body right now in the name of Jesus Christ. And Lord, ang bayan ng Bustos ay amin pong itinataas. Mahabag ka sa bayan ng Bustos, Lord. Hindi lamang po sa bayan ng Bustos, maging sa bansang Pilipinas. You said, according to your word, if your people who called by your name humble themselves and pray and seek your face and turn to their wicked ways, you will hear them from heaven and you will heal their land. Lord, sinasampalatayanan namin ang pangako ng sino mang mga anak mo na lumalapit sa iyo nang mayroong pagpapakumbaba at mayroong pananampalataya ay tutugunin mo
ang kanilang pananalangin. Tutugunin mo ang kanilang pagsam. Ano man ang problema ang kinakaharap nila ngayon, ano mang pagsubok mayroon sila ngayon, Ikaw, Panginoong Hesus, ang lakas nila. Ikaw ang kanilang pag-asa. Sa iyo sila humuhugot ng lakas. Sa iyo sila kumakapit. Sa iyo sila, Panginoon, naniniwala. Dahil Ikaw ang kasapatan ng aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang tanging kayamanan mayroon po kami. Hindi kayang pantayan ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi kayang pantayan ang iyong pagdurusa at pag-ibig. Walang sino mang makagagawa ng iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Lord, upang katagpuin ang aming mga pangangailangan, upang ibigay ang aming mga kahilingan. Father, in Jesus' name, we need your grace. We need your mercy. Kahabagan mo ang bansang Pilipinas, Lord. In the name of Jesus, we bind the spirit of COVID-19 in the mighty name of Jesus sa bansang Pilipinas, Lord God, in the name of Jesus. And we pray, we lift up unto you, Lord Jesus, ang municipality ng Bustos, Bulacan, Lord God, ang bayan ng Bustos, especially the 14 barangays, Lord. We pray, Father, na iunat mo ang iyong mapagpalat makapangyarihang kamay. Proteksyonan mo, Panginoon, ang bayan ng Bustos sa gawa ng kaaway, sa gawa ng sakit at karamdaman, sa gawa ng COVID-19, in the name of Jesus. We declare that your blood that shed in the cross of Calvary will protect each one of us, especially, Lord, sa bayan ng Bustos, ang aming minamahal na Mayor, Vice Mayor, even, Lord, ang minamahal naming barangay captain ng barangay Talampas ay aming idinudulog sa iyo. Kasama ng kanyang buong pamilya, ang family Ortega sa pangunguna ni Kapitan Ulis, Lord God, ni Kapitan Armando Ortega, kasama ng kanyang asawa at mga anak, at lahat ng kanyang nasasakupan dito po sa barangay Talampas, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Idinideklara namin, Panginoon, COVID-free in the name of Jesus. COVID-free in the name of Jesus Christ of Nazareth. At wala nang mahahawaan pa. In the name of Jesus, we believe in your word, Lord God. Salamat po, dakilang Diyos. At sa oras na ito, habang inihahanda mo po ang aming mga puso, habang inihahanda mo ang bawat isa na ikaw ay sambahin at purihin, ihanda mo rin po ang aming mga pagkatao at ang aming isipan. Patuloy naming madama ang presensya, madama ang iyong pag-ilos, madama ang iyong kapangyarihan. Apart from you, Lord, we can do nothing. Salamat po sa pagkakataong nasasamba ka namin. Salamat po sa pagkakataong nagsasama-sama kami upang ikaw ay purihin. Sa mga pagkakataong ito, Lord, wala naman po kaming ibang kailangan kundi ikaw lang. Sa mga nagaganap sa aming mundo, ang tanging malalapitan namin at ang tanging makakapitan namin ay walang iba kundi ikaw, na nakakaalam ng lahat ng bagay, nakatunghay mula din sa langit. Salamat po. Pinupuri po namin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Sinasamba ka namin, pinararangalan. Ang iyong lingkod na iyong gagamitin, Lord, sa aking katauhan, ilagay mo lamang po ako sa iyong paanan. Ikaw po ang makilala. Ikaw po ang marinig nila. Ikaw po ang mangusap. Ang liwanag mo ang magbigay ng kaliwanagan sa aming mga buhay. Ang salita mo ang magbigay sa amin ng kalakasan. Ang kapangyarihan mo ang aming maramdaman. Lord, sa iyong kamay namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Ang kapurihan at kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen to God. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo magpupuri at magpapasalamat sa lugar ito. Amen. Praise God. Hallelujah.
Hallelujah. Pagkagising sa umaga. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gusto nila natin pumili ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pagkagising sa umaga. Amen.
sarili sa umagang ito upang siya'y ating purihin at pasalamatan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy tayong pasiyasat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw po ang aking magpulit. Isasalamatan sa umagang ito. Hallelujah. Ihanda natin ang ating mga puso. Patuloy natin siyang sambahin at pasalamatan sa umagang ito. Pasiyasak tayo sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ang ating Panginoon lamang ang nakakalam ng ating buhay. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tiningid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tiningid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako.
po ang aming tinataas, Panginoon, sa lugarang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay mo na binigay para sa amin. Sige po, tayo po ay makakaupo na at sa biyaya po ng Panginoon, kahit tayo po ay ibinalik sa GCQ, ang biyaya ng Lord, ang pag-ibig ng Lord ay patuloy po nating mararanasan at mararamdaman. So hindi na ho tayo magtatagal at upang patuloy po nating madama ang kapangyarihan ng Panginoon at mahayag sa ating buhay ang kanyang kadakilaan. Mga kapatiran natin sa iba't ibang bansa, hindi ko na po mimensionin ang inyong mga pangalan. God knows who you are at kung saan man po kayo naroroon ngayon. Asahan niyo po ng pagpapatnubay ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Ang panguna ng Panginoon ay mararanasan ninyong lahat. Ang kamay ng makapangyarihang Diyos ay nasa inyo. Saan man po kayo ngayon naroroon.
At sa umagang ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pinag-usapan last week about sa pagiging matatag. Dahil nga po tulad ng sinabi ko, ang mundo natin ay hindi na papaganda, kundi pasama ng pasama. At marami nang nagaganap na hindi po natin magugustuhan at kahit kailan ay hindi talaga matatanggap. At ang pinakakailangan natin sa mundong ito ay kung paano po tayo magiging matatag, natatayuan ng pananampalataya, nagagawin ang ipinagagawa ng Diyos at susundin ang kalooban ng Panginoon na kahit alam natin na may nagaganap na kakaiba sa ating mundo. So kinuha po natin yung acrostic po ng word na matatag. At natapos po tayo sa 4 na litra. 4 letters po ang kinuha natin. Yung mata, M-A-T-A, at idadagdag po natin ngayon yung T-A-G, yung tag. Kukunin po natin yung word na tag para makumplito po ang salitang matatag. So kung natatandaan nyo po, yung letter M stand for manalangin sa Diyos. Dahil yun lang naman ang talagang kailangan ng tao, ang manalangin sa Diyos. And then yung letter A stand for alisin ang takot. Sapagkat the more na tayo po ay natatakot, the more na may mga kakaibang nagaganap sa buhay natin na hindi ho natin nararamdaman. At ang takot po, pinahihina niya ang ating baga. Hanggang sa tayo po ay ma-depress dahil sa dala ng takot. At yung letter T ng salitang matatag, ay tanggapin na may problemang darating. Tanggapin ang problema. Kasi habang tayo po'y nabubuhay sa daigdig na ito, hindi po pwedeng wala ho tayong problema. In letter A, isaayos ang ating isipan. At ngayon po ay papasok tayo sa letter T. Pero bago ang lahat, gusto ko pong basahin ang isinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Corinto chapter 1, verse 24. Dito po, napakaganda po ng pagkakasulat at pagkakasabi ni Apostol Pablo. Mayroon ba? Okay. Sabi niya, hindi sa nais naming pangunahan kayo, sapagkat alam namin na kayo ay nagsisikap upang maging matatag. Yun po yung word. Sapagkat alam namin na kayo ay nagsisikap upang maging matatag sa pananampalataya. Dagdagan pa natin. Sabi niya, nais lamang naming tulungan kayo upang kayo'y maging maligaya. Nais lamang na tulungan namin kayo upang maging maligaya kayo. So dito ho, pinakikita ni Apostol Pablo na yung mga tao, mayroon din po silang pagsisikap na maging matatag. At sabi ni Apostol Pablo, hindi sa pinangungunahan ko kayo. Ako ho, bilang isang pastor, hindi ko po kayo pinangungunahan sa bawat desisyon na mayroon po kayo at sa bawat kaisipan na tumatakbo sa inyong isipan. At ano naman po ang inyong gagawin kahit kailan ay hindi ko po kayo pangungunahan. Subalit isang bagay po ang aking hinahangad at inaasam bilang isang Kristiyano, yung matulungan po kayo na maging maligaya sa harapan ng Diyos at harapin ang lahat ng bagay na mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon po ay first Sunday. Every first Sunday of the month ay tayo pong lahat ay ipinagdiriwang yung Lord's Supper. At kung lulubin ng Panginoon, every Sunday, hindi lamang po every first Sunday, every Sunday ho ay gagawin po natin ang Lord's Supper. Sapagkat ang Lord's Supper po ay mayroon pong magandang epekto, hindi lamang po sa pananampalataya ng isang Kristiyano, kundi maging sa ating mga physical na pangangatawan. At ipapaliwanag ko po, maya-maya lamang yung Lord's Supper kung ano po ang ibig sabihin niya. So sabi ni Apostol Pablo, hindi sa nais naming pangunahan kayo, sapagkat alam naming nagsisikap kayo na maging matatag sa inyong pananampalataya. Ang nais lamang namin ay matulungan kayo na maging maligaya. Ang matulungan kayong maging maligaya. So number 1, para sa pagpapatuloy po ng salitang matatag, letter T. Yan po yung ating pamagat, maging matatag. Pinagpapatuloy lang po natin. So kunin natin yung acrostic ng salitang matatag, letter T. Tatlong bagay lang po ito at hindi ko tayo magtatagal. So letter T stand for tumayo ka at lumaban. Alam nating may problema, alam po nating mayroong pagsubok na darating sa buhay natin. Pero ang pinakamaganda para kayo at ako ay maging matatag, ang pinakamagandang gawin ng isang Kristiyano ay tumayo at lumaban.
Bakit kailangan tumayo ng isang Kristiyano? Bakit kailangan lumaban ng isang Kristiyano? Kasi nga may digmaan. Kasi nga mayroon tayong kinakaharap. Sabi ng isang kasabihan, yung mga nagtatagumpay daw po, kahit kailan, wala sa kanilang isipan ang salitang pagsuko. Tama ba yun? At sa mga naghahangad naman ng tagumpay, hindi rin ho nila tinitingnan ang salitang pagsuko. Kung hinahangad ng isang tao, ng isang Kristiyano na siya'y magtagumpay, baliwala sa kanya ang salitang pagsuko. Kahit nahihirapan ang taong iyan, kahit bugbugin mo yan ng iba't ibang klase ng pagsubok, kahit dumaan yan sa bagyo ng iba't ibang klase ng problema, dahil hinahangad niya ang salitang pagtatagumpay, kahit kailan ang taong yan hindi susuko. Kahit na po tayo ho ay pabalik-balik na dalhin sa modified or gawing GCQ, kahit ibalik pa tayo sa ano ba yung isa? Bago tayo mag-GCQ? Modified yun. ECQ. Ano ba meaning nun? Enhanced Community Quarantine. Okay. Nawala ba, Tatay? Thank you so much. Yan, tingnan mo nga. Diyan ka na lang, kuya. Tingnan mo lang. Okay, so, dito po, ipinakikita po sa atin ng Diyos. Ito ba, hindi nagagalaw? Commercial break muna ho tayo. Akin na kaya. Okay, so tuloy po natin kahit wala pa ho. Matatag, letter T, tumayo ka at lumaban. Bakit kailangan kong tumayo? Bakit kailangan kong lumaban? Kasi hindi lang naman ako ang nag-iisa sa labang ito. Kailangan kong tumayo para sa pamilya ko. Kailangan kong lumaban para sa aking pananampalataya. At ang pinakamasarap, para maging matatag ang isang Kristiyano sa kanyang pagtayo at paglaban, alam niya sa sarili niya na kaya siya tumatayo, kaya siya lumalaban dahil alam niya sasamahan siya ng Diyos. Tumayo ka at lumaban dahil kasama mo ang Diyos. Kahit ilang bisis pa akong madapa, kahit ilang bisis ka pang masugatan, kahit ilang bisis ka pang magasgasan at mabigo, bumangon ka, tumayo ka, ipagpatuloy mo ang sinimulan mo, ipaglaban mo ang pangarap mo, ipaglaban mo ang pamilya mo, ipaglaban mo ang pananampalataya mo, dahil sa labang mayroon ka, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Hindi ba't napakasarap isipin na tayo po nakikipaglaban sa COVID-19, at ang kalaban po natin ay hindi po siya visible. COVID-19 is invisible. Hindi man lamang natin siya nakikita. Hindi mo nga siya maramdaman. Magugulat ka na lang kapag may sintomas ka na. Tama po ba yun? So tayong lahat po ay nakikipaglaban sa isang gera na hindi natin alam kung anong kapangyarihan o anong sandata mayroon ang ating kalaban. Subalit isang bagay ang alam ko, sa isang taong matatag, sa isang taong may pananampalataya, sa isang taong ang inakapitan ay walang iba kundi ang Diyos, sa isang taong umaasa sa biyaya, sa habag at kapangyarihan ng Diyos, ang taong iyan, kahit anong mangyari, tatayo yan at lalaban dahil alam niya, hindi siya nag-iisa sa labanan, kasama niya ang Diyos. So, ang kailangan po natin gawin ay gamitin ang lahat ng ating kakayahan na ipagpatuloy ang ating sinimulan, na ipaglaban ang ating pangarap, tumayo sa pagkakadapa, bumangon sa pagkakalugmok, harapin ang problema, hanapan ito ng solusyon sa tulong ng Diyos dahil hindi ka nag-iisa, hindi ako nag-iisa, kasama natin pare-pareho ang Panginoon. Naalala ko po yung sinabi ng Deuteronomy chapter 20. Sa
Sa Deuteronomy chapter 20 verse 4, sabi ni Moses sa kanyang mga alagad, hindi pa po namamatay si Moses that time. And during that time, si Moses po ay nasa edad na hong 120 years old. At sa kanyang edad na 120 years old, according sa Bible, hindi raw po nanghina ang lakas ni Moses. Physically, hindi po siya nagkaroon ng karamdaman. And yung kanyang ears, hindi ho nanlabo ang kanyang pandinig, hindi rin po nanlabo ang kanyang mata. At ang kanyang lakas, hindi ho nabawasan. Imagine niyo po, kakaibang kapangyarihan o kakaibang kalakasan ang mayroon si Moses. Sino ang may gawa? Ang Diyos. Hindi ho kakayanin ni Moses na at the age of 120 years old, malakas pa siya at hindi nanghina kailanman. At sabi ng Bible na matay si Moses na hindi nabawasan ang kanyang lakas, hindi nanghina ang kanyang pandinig, hindi nanghina ang kanyang paningin. Dahil lang may hawak sa kanya ay ang Diyos. At isang bagay po ang mayroon si Moses. Napakaraming labanan ang sinuong ni Moses kasama ang mga Israelites na inalis ng Diyos sa Egypt through Moses. Dahil si Moses ay isang deliverer ng mga Israelites. At napakarami pong digmaan, napakarami pong labanan na kailang inaharap, iba't ibang klase ng digmaan, pero sa bawat digmaan na kailang sinusuko, alam ng lahat ng mga Israelita, ibig sabihin ng lahat ng believers, lahat ng mananampalatayang Israelita, alam na alam nila na kahit kailan, hindi sila matatalo at sila'y mananalo sa labanan dahil kasama lagi nila ang Diyos. Kahit na po yung 10 salot na dumating kina Moses sa Egypt, nung sila po'y nasa Ehipto pa lamang at hindi ho sila pinakakawalan ng Paraon, ng Pero, nagpadala ang Diyos ng 10 salot dahil sa katigasan ng ulo ng Paraon. Mga kapatid, pakinggan niyo po akong mabuti. Habang pinatitigas natin ang ating puso sa salita ng Diyos, habang pinipilit nating takasan ang kalooban ng Diyos, padadalhan tayo ng Diyos ng salot. Habang tumatanggi ang Paraon na palayain ang mga Israelita, habang inakalaban ng Paraon ang kalooban ng Diyos, 10 bisis naman na pinadalhan ng Diyos ng salot ang Egypt. Bakit? Dahil pinagmamatigas ng Paraon ang kanyang puso sa kalooban ng Diyos. 10 bisis na sinugo ng Diyos si Moses para kausapin ang Paraon na palayain ang mga Israelita, nangangakong palalayain ang mga Israelita, pero hindi tinutupad ng Paraon. Kaya ang Diyos, unang salot, at padala siya ng unang salot. Nakita ng Paraon yung kapangyarihan ng Diyos, pinatawag si Moses, pinag-pray ni Moses, pagkatapos na gumaling, pagkatapos na mawala ng unang salot, nagmatigas ulit ang Paraon. Tatanungin ko po kayo, kailan tumigil ang salot sa bansang Ehipto? Nung payagan na ng Paraon na palabasin at palayain ang mga Israelita. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang salot ay tumitigil lamang at tumiginto sa isang bansa, sa isang bayan, sa isang komunidad kapag ang mga taong nakatira doon ay handa ng palayain na kailang sarili papalapit sa Diyos. Yun po ang susunod. Habang paulit-ulit po nating linalabanan ang kalooban ng Diyos, may mga salot na darating sa buhay natin. At kailan matatapos ang salot? Kapag itinaas mo na ang iyong mga kamay at sinabing, Lord, suko na po ako, susunod na ako at lalapit sa iyo. Hindi na iintindihan ng maraming tao. Hindi sila nag-iisip kung bakit paulit-ulit silang may problema. Bagaman hindi nawawala ang problema. Hindi sila nag-iisip kung bakit paulit-ulit nilang nararanasan ang sakit at karamdaman. Marahil hindi mo pa lubusang isinusuko ang sarili mo sa Diyos at pilit mo pang linalabanan ang kalooban ng Diyos. Habang linalabanan mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, tatamasahin mo, tatanggapin mo ang salot na ipadadala niya. At titigil lang ang pagpapadala ng Diyos ng salot kapag wala ka nang magagawa at sasabihin mo ng Lord, sa'yo na ako. Lord, susunod na ako. Panginoon, gagawin ko na po ang kalooban mo. Kailangan po nating lumaban. Tingnan po natin yung sinabi ni Moses sa Deuteronomy chapter 20 verse 4.
ang sabi niya, sapagkat kasama niyo ang Diyos. Ang ganda po ng word. Sabi ni Moses, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban sa inyo at pagtatagumpayin ka niya. Sapagkat kasama niyo ang Diyos. Hindi ba't napakasarap po nun? Alam mo sa sarili mo na sa lahat ng labang mayroon ka. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, alam mo sa sarili mo na may isang Diyos na sinasamahan ka. Ang ganda po nito, ang sabi niya, siya ang makikipaglaban para sa inyo at pagtatagumpayin ka niya. He will fight for us and He will give us victory, sabi ng Bible. The Lord your God is going with you. Ang Diyos mong si Yahweh, ang Diyos nating Diyos na may gawa ng langit at lupa ay laging sasama sa atin. Isa sa pinakamagandang pangalan na mayroon po ang ating Panginoong Hesus ay ang salitang Emmanuel. Sabi mo sa katabi mo, Emmanuel. Which mean, ang ibig sabihin po niyan, God is with us. The word Emmanuel means God is with us. Isang napakagandang pangalan na mayroon po ang ating Panginoong Hesus. Para bang gustong sabihin ng Panginoon sa ating buhay, ang aking pangalan, sabi ng Matthew chapter 1 verse 23, the virgin shall conceive a child, she shall birth a son, and they will call it Emmanuel, which means the Lord is with us. Sabi ng Matthew chapter 1 verse 20, manganganak ang isang birheng babae ng isang sanggol na lalaki, at ito'y pangangalan ng Emmanuel. Ang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ang kahulugan ng salitang ito ay kasama natin ang Diyos. Hello? According sa Matthew chapter 1 verse 20, God is with us. Ibig sabihin, magtatagumpay tayo sa laban ng COVID-19 because we know that we are in the presence of God and we know that God is with us. Kapag alam mong ikaw ay nasa presensya ng Diyos, kapag alam mong sumasa iyo ang Diyos, ipaglalaban ka ng Lord, magtatagumpay ka sa labanan mo, tatayo ka hindi dahil malakas ka, babangon ako hindi dahil sa may lakas ako, hindi dahil sa kung anong mayroon ako, babangon ako dahil alam ko may Diyos na mangunguna sa akin, may Diyos na magpapalakas sa akin, may Diyos na magbibigay sa akin ng katagumpayan, at higit sa lahat, may Diyos na magbibigay sa akin ng proteksyon sa anumang viruses na darating sa ating daigdig. Yun ang masarap. May Diyos na magbibigay sa atin ng tagumpay. Ipaglalaban ka ng Diyos, siyang makikipaglaban para sa iyo. Kahit ano pang problema ang kaharapin natin, kahit ano pang pagsubok mayroon ka, tandaan mo ang pangako ng Diyos sa Deuteronomy chapter 20 verse 4. The Lord our God is going with us. He is fight for us. He is fight for us against our enemies, sabi ng Bible. And He will give us victory. Bibigyan niya tayo ng pagtatagumpay. Isa pa pong patunay para hindi tayo magtagal sa Kawikaan chapter 24 verse 16. Ayon sa Proverbs chapter 24 verse 16. Sa verse 15 po ng Kawikaan, kapitulo 24, versikulo 15. Again, Proverbs chapter 24 verse 15. Bago tayo mag-16, kukunin ko muna ang verse 15. Ang sabi ng verse 15 ng Kawikaan, chapter 24, huwag mong pag-iisipang pasukin ang bahay ng matuwid, ni huwag mong babalaking siya'y pagnakawan. Sabi ng verse 15, kung susundan niyo po ako at may mga Bible po kayo. Bakit daw po? Dahil sabi ng verse 16, ito po ang pinakamaganda sang-ayon sa verse 16. Ang sabi ng verse 16, sapagkat siya'y makatatayong muli, mabuwalman ng 7 ulit. Kahit 7 bisis kang mabigo, kahit 7 bisis kang bumagsak, kahit 7 bisis kang masaktan, kahit 7 bisis kang putyain, makakabangon at makakabangon ka pa rin. Dahil ang Diyos ang aalalay sa iyo, ang Diyos ang mamunguna sa iyo, at ang Diyos ang hahawak sa kamay mo. Hahawakan po tayo ng Diyos.
Again, sa klase ng labanang mayroon po tayo sa COVID-19, hindi tayo iiwan ng Diyos sa laban ito. Ipaglalaban tayo ng Panginoon sa COVID-19 at hindi ho niya tayo hakayaan na mahawaan at tamaan. Pangako ng Diyos yan. Ang sinumang nag-aalay ng kanyang buhay para sa Diyos ay siyang magkakamit nito. Ngunit ang mga natatakot at nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Sabi ng Bible. Letter A, pang-anim po ng salitang matatag. Letter A ng matatag. Letter A stand for alamin kung paano malalampasan ang problema. Tumayo ka at lumaban dahil kasama mo ang Diyos. Ngayon, sa letter A, alamin mo kung paano mo mapagtatagumpayan ang problemang mayroon ka. Tama po ba yun? Alamin kung paano malalampasan ang mga pagsubok at pagdurusa. Kung mananatili ka lang sa problema mo at hindi ka hahanap ng solusyon sa bagay na ito, mananatili po ito. Mayroon po akong nakitang isang quotation. Pahintulutan niyo po akong basahin po ito. Isang napakaganda pong quotation ang nakita ko po na masasabi ko pong magbibigay din po sa atin ng kalakasan. Dito po mayroon pong sinabi si M. Scott Peck. According kay Mr. M. Scott Peck, ang sabi niya, problems do not go away. Tagalogin natin. Ang problema daw po, hindi nawawala. Problems do not go away. They must be worked through or else they remain. Ibig sabihin, kailangan daw po natin bigyan ng solusyon ang problema. Dahil kung hindi, ito'y mananatili. Dagdagan pa natin. They must be worked through or else they remain forever. A barrier to the growth and development of the Spirit. Yan po ang sabi ni Mr. M. Scott Peck. Problems do not go away. Hindi nawawala ang problema. They must work through or else they remain a barrier forever to the spiritual growth and to the development of the Spirit. Ibig sabihin po, kung ang problema hindi nawawala at ang kailangan kong gawin ay solusyonan ito, dahil kung hindi ko raw po susolusyonan ang problema, mananatili siya sa buhay ko at ang problemang ito ang magiging hadlang sa pag-asenso ko sa espiritual at ang problemang ito ang magiging hadlang para ako'y lumago at mapatatag ang aking pagkatao. Hindi kailanman tatatag ang pagkatao ko kung walang solusyon sa problemang kinakaharap ko. At kung hindi ko hahanapan ng solusyon, ang bawat pagsubok at bawat problemang mayroon ako, ang problema mananatili sa pamilya ko. Ano po ba tayo? Sino ang solusyon sa problema? At saan po natin hahanapin ang solusyong ito? Sinabi po yan ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 12, verse 1 and 2. Sa aklat ng Hebreo, kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2, ang sabi niya, kaya nga, dahil napapaligiran kayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan na sa ating harapan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan na sa ating harapan. Pero ang word ni Pablo, yamang tayo raw po ay napapaligiran ng napakaraming saksi, sabihin mo sa katabi mo, talikuran mo na ang kasalanan. Hindi ako may sabi yan. Yan ang may sabi, oh. Talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na kumakadlang. Anuman daw po ang mga dahilan na ginagamit natin papalapit sa Diyos, talikuran mo na. Huwag mo nang gagamitin. Huwag mo nang gagamitin ang rason mo na may lalabhan ka pa. Huwag mo nang gagamitin ang rason mo na may pamilya ka. Huwag mo nang gagamitin ang rason mo. Ang ibig kong sabihin ganito, hindi ko po ini-chapwera ang pamilya nyo.
Kailangan ang first priority po natin is our family. My first priority is my family. Dahil yun ang ministry ko at yun ang ministeryo ko. Ang church ay hindi ko po pwedeng paghiwalayin sa unang ministeryo na mayroon tayo. Ang church at ang pamilya ay hindi dapat pinaghihiwalay. Huwag niyong sabihin na, ay, priority ko ang church. Kaya napapabayaan ko tuloy ang pamilya ko. Hindi po yun gano'n. Dahil ang inyong pamilya, yan ang unang ministeryo niyo. Allow me to say this. Kung ikaw ay isang Kristiyano at napapabayaan mo ang pamilya niya, hindi yan ang Kristiyano hinahangad ng Diyos sa buhay mo. Sa akin po sa mga disciples, lagi ko pong sinasabi sa kanila, huwag kayong dadalo sa Bible study kung hindi niyo pa naihahanda ang pagkain ng pamilya niyo. Minsan nagkakamali po ang karamihan. Ay hindi, unahin ko si Lord. Yes, sinabi ng Matthew chapter 6, verse 33. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. All the things that we needed shall be added unto us. Sabi ng Bible, seek first the kingdom of God in His righteousness. Tama po yun, unahin ang Diyos. Pero yung salitang unahin mo ang Diyos, hindi nangangahulugan na pababayaan mo ang pamilya mo. Kaya kung may isang Kristiyano, umaga't hapon nasa dawn watch, umaga't hapon nasa church, at pinababayaan ng kanyang pamilya, hindi siya tunay na Kristiyano. You are not a true Christian kapag pinababayaan mo ang pamilya mo. Are you with me? Ang totoong Kristiyano, ang unang dinidevelop, ang unang dinadala sa Diyos, ang unang pinakahalagahan ang kanyang pamilya. Pag napapabayaan mo ang pamilya mo, ako mismo ang magsasabi sa iyo, tigilan mo na ang pagsama-sama mo sa gawain kung napababayaan mo ang pamilya mo. Sumama ka sa gawain kapag naayos mo ng pamilya mo. Hindi ko sinasabing ayusin nyo kaagad ang pamilya nyo dahil hindi naman talaga natin hawak ang isipan ng ating pamilya. Ang ibig ko lang pong sabihin, huwag nyo po silang pababayaan. Ang ibig ko pong sabihin ng mas malinaw, kung dadalo ka sa gawain, siguraduhin mo naman na yung pamilya mong iiwanan, mayroon silang makakain doon. Andiyan po ba tayo mga kapatid? Hindi ko natin po pwedeng idahilan na, Lord, nakutom ang anak ko dahil hindi ako nagtrabaho eh. Kapatid, hindi mo pwedeng idahilan yun. Ang tawag ko ron sa timos katabi mo, katamaran. Ginamit mo pa ang Diyos para hindi magtrabaho. Din mo nga ulit sa katabi mo, katamaran. O, tingnan mo, titigin mo yung katabi mo. Hindi tamad yan. Masipag yan. Andiyan po ba tayo mga kapatid? Verse 2. Ang solusyon sa problema, itong verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ituon daw po natin ang ating paningin. Ibig sabihin, mga minamahal kong magulang at kapatid kay Kristo, napakatindi ng nagaganap sa mundo. Pero ang pinakamagandang dapat mong gawin, lagi kang tumuon, lagi mong tingnan ang ginawa ni Jesus. Lagi mong tingnan si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sinuong niya rin ang napakatinding pagsubok sa buhay, sinuong niya rin ang napakatinding virus ng kamatayan. Mabigyan lang kayo ng tinatawag na kaligtasan. Mabigyan lang tayo ng kaligtasan. Sinuong niya ang virus ng kamatayan. Pinili niyang ipako siya sa krus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang number one reason kung paano ako magiging matatag ay ang lagi kong ituon at lagi kong tingnan ang trono ng Diyos. Kung itutuloy po natin ang verse 2 ng Hebrews chapter 12, ang sabi sa letter D ng verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Hindi siya nahiyang mamatay sa krus ng Kalbaryo at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Ibang klase ito mga kapatid. Dito pinakikita ho ng Diyos
na hindi ho tayo niya pababayaan kahit ano pang laban ang ating pagdaanan. Hindi ka iiwanan ng Diyos at hindi siya magpapabaya sa iyo. Yan ang bagay na nais ipakita po sa atin ng Panginoon. And finally, tapusin na po natin. Pangatlo po, letter G, ng salitang matatag. G stand for, gamitin mo ang naranasan mong problema upang patatagin ang iyong sarili. Ibig sabihin, mga minamahal kong magulang at kapatid, kay Kristo, ganito po yon. Kung ano raw po ang naranasan mo, yung salitang gamitin mo ang naranasan mong problema upang patatagin ang iyong sarili, ang ibig sabihin po niyan, lahat ng naging karanasan mo, gawin mong aral. Hanapin mo yung aral doon. Gawin mo siyang tungtungan ng iyong mga paa upang maabot mo yung pinapangarap mo. Upang magawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. So yung mga experience na mayroon po ako, yung mga karanasan na mayroon po kayo, gagamitin natin yon bilang tuntungan ng ating mga paa upang maabot po natin yung pinapangarap na nasa ating harapan. Bawat karanasan, may aral. Bawat pinagdadaanan, mayroon pong magandang solusyon. At bawat problema, may katugunan. Ang kailangan ko lang gawin, itong aking mga naging karanasan. Kung naging pangit man ang naging karanasan mo bago mo makilala ang Diyos, gamitin mo yon bilang tuntungan upang ipahayag sa maraming tao na ang Diyos ay hindi namimili ng tao. Mayroon pong nagsabi sa amin, ang Pastor Tom daw po, may nakarating po sa akin isang napakagandang balita. Ang sabi ng napakagandang balita, 1 linggo lang po ang nakakaraan. Bali hindi siya isa, 2 balita po yon. Yung isa hindi ko na po imi-mention. Sabi ng balita, yung mukha ko raw babaero. Kaya daw ako nawala sa isang church. Nang babae raw ho ako. Sabi ko kay Mrs. Mahal, kaya raw ako nawala sa isang church, babae raw ako. Tatawa yung Mrs. ko. Sabi ng Mrs. ko, yung mukha mo, may magkakagusto pa. Hello? Ito yung pangalawang news dumating sa akin. Sabi ng pangalawang news, kinukuha ko raw yung mga impokritong tao. Tinatanggap ko raw yung mga taong 2 asawa, may asawa na nag-asawa pa. Anong klase raw ho ba ang itinuturo ko? Sabi nung isang nagsalita. Tatawa ako. Sabi ko dun sa nagsabi sa akin, balikan mo nga ako yung nagsabi sa inyo. Tanungin mo sa kanya kung sino ang sinasamba niya. Kapag ako sinagot kanya na si Kristo ang sinasamba niya, sabihin mo sa kanya, sino ba ang naging membro ni Kristo? Lahat ng naging membro ni Kristo, impokrito. Lahat ng naging membro ni Kristo, walang kwenta. Lahat ng naging membro ni Kristo, may mga karanasan. Si Magdalena, 7 ang asawa. Pero bakit tinanggap ni Jesus? I am not a perfect pastor. The Church of Freedom is not a perfect church, but we have a perfect God na nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Bakit hindi ko tatanggapin ang mga makasalanan samantalang alam ko sa sarili ko na ako'y makasalanan din at walang nangyari, pero tinanggap ako ni Kristo. Narito tayo hindi para magtinginan ng ating mga karunihan. Nandito tayo hindi para magbilangan ng ating kasalanan. Nandito tayo hindi para magtuluhan kung siya'y makasalanan, kung ako'y makasalanan. Nandito tayo dahil alam natin may isang perfectong Diyos na nakakaunawa sa ating mga pagkukulang, nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Nandito tayo dahil may isang Diyos na tumatanggap sa atin kahit hindi na tayo tinatanggap ng ibang tao. At yan ang dahilan kung bakit dapat tayong maging matatag. Yung karanasan mo, gamitin mong tungtungan.
Tataasin ko po kayo ng kamay. Sino sa inyo dito ang hindi kailanman nagkakasala? Pwede ko bang makita ang kamay? Kung mayroon po sa inyo dito hindi nagkakasala kailanman, ibibigay ko po sa inyo ang mikropono, kayo na po ang magpastor dito. Dahil ako alam ko sa sarili ko, nagkakasala ako. At kung wala ng taong nagkakasala, ibibigay ko po sa kanyang pagpapastor. At sasampahin ko siya. Dahil hindi na pala siya nagkakasala. Tama po ba ako lang, mga kapatid? Ngayon, kung hindi ko tatanggapin ang mga makasalanang taong ito, saan sila pupunta? Kung hindi natin sila uunawaan at hindi natin sila mauunawaan, anong kaligtasan ang tatanggapin nila? Sabi ko nga dun sa isa, kapatid ka ako, huwag mo nang pansinin yan. Ang totoo niyan, ako, yung nagsasabi ng ganyan, baka mas masahol pa siya doon sa sinasabihan niya. Maaari ka kung hindi lang, baka hindi niya lang ipinapakita, pero nasa kalooban niya, kakaiba ang kanyang ginagawa. Church, para maging matatag ka, gamitin mo ang bawat karanasan na naranasan mo. Kung ano man ang pinagdaanan mo, kahit napakarumi mo sa harapan nila, gamitin mo yon dahil alam mo may isang Diyos na naglinis ng karumihan mo. Kaya ako nakatatayo, not necessarily dahil ako'y pastor, nakatatayo ako sa inyong harapan, hindi dahil sa ako'y isang pastor, hindi dahil sa ako'y isang matuwid, hindi dahil sa ako'y walang kasalanan. Nakatatayo ako sa inyong harapan dahil alam ko may isang Diyos na punong-puno ng biyaya, isang Diyos na mapagpatawad, isang Diyos na naglinis ng kasalanan ko. Yun ang dahilan kaya ako tumatayo sa harapan. Kung wala na po akong kasalanan at hindi na po ako nagkakasala, hindi na po ako mangangaral. Baka nasa langit na ako noon. Ewan ko ba? Sa mga panahon pong ito, ang dapat tinitingnan natin ay ang totoong paglapit sa Diyos. Matuwa tayo kung ang kapatiran po natin nagpapatuloy sa kanyang ginagawang paglilingkod. Matuwa ho tayo kung ang kapatiran po natin ay nagpapatuloy na ginagawa ang kalooban ng Diyos kahit hindi pa siya dumadalo sa lugar na to, kahit ibang church pa kanyang dinadaluhan. Maging maligaya ka, maging masaya ka dahil siya ay nagpapatuloy na agaya mong naglilingkod din naman sa Diyos. Tama po ba yan? Sabihin nyo nga sa akin, may perfectong church ba? Kaya nga tinawag na church. The word church is ecclesia sa Greek word. Ecclesia. Ibig sabihin po, isang babaeng nanganganak. At lahat ng babae marumi. Hindi ibig sabihin po ng salitang marumi ay nakiapid ka, gumawa ka ng hindi tama. Ibig sabihin po ng salitang marumi, may panahong naglilinis kayo. Ang tawag yan menstruation. Buwan ng pakikipagkapwa-tao. Tama yun? Buwan ng dala. At ayon sa Biblia, kaya naglilinis sa mga kababaihan kaya nagkakaroon sila dahil bilang paglilinis. Bakit ko po sinasabi sa inyo po ito, mga kapatid? Lahat ng church, sa amang panig ng mundo, lahat ng membro niyan, mga walang hiya, mga dating walang kwenta, mga dating hindi mo alam ang buhay. Tama po ba? Binago lang ng Diyos. Aminin natin at hindi. Lahat po tayo, kaya tayo natutong dumulog sa Diyos. Lahat tayo, kaya tayo sumasamba sa Diyos. Dahil alam natin, makasalanan tayo, pinatawad lang tayo ng Diyos, tinanggap tayo ng Diyos, kinukup tayo ng Diyos. Andyan ba kayo? Hindi natin tinotolerate ang kasalanan, pero tinatanggap natin ang mga makasalanan. Conclusion. Para tayo po ay maging matatag. Last verse, huling verse po. Santiago chapter 1, verse 2 and 4. Sabi ni Santiago, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit kaya? Anong dahilan? Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang.
yung pagsubok na mayroon po tayo, ito ang magpapatag sa atin. I believe na itong COVID-19, ang idudulot nito sa tao ay katatagan ng kanyang pananalig sa Diyos. Kung bukas tayo na tinitingnan ang kalooban ng Panginoon. Pero kung hindi, ang idudulot sa iyo ng COVID-19, takot. Pero kung alam mo na kasama mo ang Diyos, ang idudulot sa iyo ng COVID-19, katatagan ng pananampalataya. Magiging matatag ka. Tayong lahat po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin sa biyaya ng Panginoon. At bago tayo manalangin, inaanyayahan ko ang praise team, ang Asheret, at ipananalangin po natin. Mga kapatid, ipaliwanag ko lang po ng konti ang Lord's Supper o yung communion. Sa Old and New Testament, ginawa po ng Diyos at ng mga alagad ng Diyos ang pagpira-piraso ng tinapay at pag-inom ng alak. Ang pagpipira-piraso po ng tinapay at pag-inom ng alak na simbolo ng katawan at dugo ni Jesus ay hindi lang po isang ordinansa na dapat gawin ng isang Kristiyano. Pagkos, ito po ay pag-ala-ala na may isang Diyos na nagsakripisyo para sa atin. At every time na tayo po ay nakikipag-isa sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak, hindi lamang natin inaalaala ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, kundi napoproteksyonan pa ang ating physical na katawan sa mga kaganapan at nagaganap sa daigdig nito. Ini-encourage ko po kayo sa bawat gawain nyo sa bahay nyo, sa bawat pagsasama-sama nyo ng inyong asawa at mga anak, kung kaya nyo magsama-sama, or sa tuwing kayo po ay kakain ng sabay-sabay, gawin nyo po yun bilang isang Lord's Supper. Ipagpasalamat nyo, itaas nyo kay Lord yung pagkain nyo, yung kanin, at yung tubig, yun ang gamitin yung wine. Para maproteksyonan ang pamilya nyo at pamilya ko sa anumang gawa ng kaaway at sa anumang karamdaman. Let's pray. Dakilang Diyos, itinataas ko po ang tinapay at ang alak na ito, ang sarong ito, na simbolo ng iyong katawan at simbolo ng iyong dugo. Sa tuwing aalalahanin namin ang iyong ginawa, napapalakas po ang aming physical na pangangatawan, napapalakas po ang aming pananampalataya. Lord, pagpalain mo po ang sinumang tao na makikibahagi sa Lord's Supper na ito. Maging malakas ang kanilang physical na pangangatawan at proteksyonan mo sila sa anumang sakit at karamdaman. Binibindisyonan ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang tinapay at ang alak na ito na simbolo ng iyong kadakilaan at kapangyarihan na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tuwing ginagawa po natin ito, pinatitibay ng Diyos ang ating physical na pangangatawan sa daigdig na ito. Iniingatan tayo ng Panginoon at patatatagin ang ating pagkatao.
Itaas po natin ang ating mga tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoong Hesus nung gabing siya'y pinagtanilo. Siya'y dumampot ng tinapay, itinaas, pinagpira-piraso at nagpasalamat at sinabi, sa tuwing kakainin niyo ang tinapay na ito, alalahanin niyo ang aking ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus na magbibigay ng kalakasan at magbibigay ng proteksyon sa bawat isang nananalig. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, dahil taglay ng aming pakikipag-isa, ang lakas na mayroon po kami ngayon na galing po sa iyo ay kayo po ang magkakaloob. Pinupuri namin ang iyong pangalan at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po nating kainin. Itaas po natin ang ating mga sarong. Gayun din naman, matapos magapunan siya'y dumampot ng sarong. Itinaas at nagpasalamat at sinabi, ang sarong ito ay pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, inaalaala po namin ang iyong ginawang pagliligtas doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo lamang kami iniligtas, kundi binigyan mo pa kami ng kapangyarihang mamuhay sa daigdig na ito. Binigyan mo pa kaming mamuhay ng may katatagan, mamuhay na mayroong proteksyon sa aming physical na pangangatawan at sa aming pamilya. Pinasasalamatan namin ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Purihin ka at pasalamatan sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin amin. O Diyos, maraming salamat po. Ang katagumpayan ng gawain ito ay nagmumula sa iyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.